Magandang umaga, mag-aaral. Magandang umaga. Bago natin simulan ang ating aralin ngayong umaga, tayo muna ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago natin simulan ang aralin, i-check ko muna ang inyong attendance kung sino ang naririto at absent. Sino ba ang naririto at sino ba ang wala? Isa lang ang absent. Very good, isa lang ang absent. So, bago natin simulan ang ating aralin, mag-aral, tayo muna ay kakanta ng 10 mga daliri. Alam nyo ba yung 10 mga daliri? Very good. So, tayo ay kakanta ng 10 mga daliri. Sige, 1, 2, 10 mga daliri. Kamay at paa. 2 tinga, 2 mata, ilong ay maganda. Madiliit na ngipin, masarap kumain. Dilang maliit, nagsasabing wag magsinungaling. Very good! So, bago kayo umupo sa inyong mga upuan, kayo ay pumulot muna ng mga maliliit na basura sa inyong upuan o sa inyong mesa. So, bago tayo patungo sa ating aralin ngayon, i-introduce ko muna o ibabahagi ko muna ang aking classroom rules bago tayo magsimula sa ating aralin. So, una is keep quiet while somebody is talking. So, tayo ay magsitahimik habang may nagsasalita. So, hindi tayo mag-iingay. Dapat tayo ay tahimik lang habang si teacher ay nagsasalita sa harapan. Then next is listen. So, makinig. Makinig habang si teacher ay nagsasalita sa harapan para parang may matutunan kayo at madinig ninyo ang aking boses. Dahil isa lang si teacher, kayo ay marami. Hindi tayo magkakarinigan. Pag sabay-sabay tayo ay nagsasalita. Okay? Next is raise your hand. So, magtaas ng kamay kung kayo ay may gustong sabihin or sumagot or magbigay ng inyong opinion habang ako ay nagkaklase. Tama? Okay, next is bago tayo bago natin i-end ang ating klase, kayo muna ay inaanyayahan kong maglinis muna sa inyong mga upuan pagkatapos ng ating klase, okay? Okay, so sisimula na ang ating talakayin. So, ang ating talakayin ngayong umaga ay sa grade 1, pagkilala sa sarili. Sa grade 2, kabuhayan sa komunidad. Sa grade 3, pagpapahalaga sa pagkakakilanlang kultura ng sariling lalawigan at relihiyon. So, dito muna tayo sa pagkilala sa sarili, no? Ano ba tayo sa ating sarili? Kilala niyo ba ang inyong sarili? Mag-aaral? Kilala niyo ba ang inyong sarili? Halimbawa, inyong pangalan? Joanne. So, ikaw si Joanne. So, kilala mo ang inyong sarili. Yan ay isang halimbawa ng pagkilala sa sarili. Ano ang paborito nyong ulam, pagkain, ano ang paborito nyong ginagawa sa inyong bahay? Ganyan. Kilala nyo ang inyong sarili at anong ugali na meron kayo. Yan ang pagkakilala sa sarili. So, bago natin tukuyin kung ano ba talaga ito, sino ang makapagsasabi ano ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Anyone? Ang tinalakay natin sa nakaraang araw ay ang ating komunidad. Anong meron sa ating komunidad? At ano ang istruktura nito? At ano ang ginagawa nito? Or ano ang rule nito
sa ating komunidad at sa atin bilang sibilyan sa isang komunidad. So, tama. Okay, dito sa pagkilala sa ating sarili, gaya ng sinabi ko kanina, pagkilala sa sarili ay iyong pangalan, ano ang iyong gustong gawin, ano ang inyong pangarap. Ganyan ang pagkilala sa sarili. Halimbawa na lang ako, ang pagkilala ko sa sarili ay ako si Teacher Erlyn. Ako ay nagtuturo. Mahilig akong kumain. Ang paborito kong ulam ay adobo. At ako ay mabait. Tama? Tama. Yan ang halimbawa ng pagkilala sa sarili. So ano ba ang ating sarili sa isang komunidad? Ano ba tayo sa komunidad? Tayo ay sibilyan. Tayo ay tao na tumutulong sa ating komunidad upang ang ating komunidad ay lumago. Tama. Grade 2 naman ay, dito naman tayo sa kabuhayan sa komunidad. Grade 2, masasabi nyo ba ano itong nasa larawan? Ano ang inyong nakikita sa larawan? Siya ay nagmamasa. So, siya ay nagmamasa ng harina. So, saan siya nagtatrabaho? Tama. Isa siyang panadero. Siya ay gumagawa ng ating, pwede nating umagahan. Ang ating almusal ay, tinapay. Sila ay gumagawa ng tinapay. Tama. Paris sa kape natin, di ba? Next is, ano ang inyong nakikita sa isa pang larawan? Ano pa? Siya ay may hawak na gunting at suklay. Ano ang kanyang trabaho? Tama. Isa siyang barbero. Okay, grade 2. Isa siyang barbero. Ang kanyang trabaho ay gumugupit ng buhok ng mga tao. Hindi lang sa kababaihan, pwede din sa kalalakihan. So, next is, sunod, ano na naman ang nakikita ninyo sa larawan? Grade 2? Tama, magsasaka. Ano ba ang ginagawa ng magsasaka? Ano ang ginagawa ng magsasaka? Tama, sila ay nag-aani ng palay, sila ay nagtatanim ng palay. Palay lang ba ang tinatanim ng magsasaka? Class? Palay lang ba ang tinatanim ng magsasaka? Tama, nagtatanim din sila ng mga gulay, mais, ano pa? At iba't iba pang nagtutustos sa atin araw-araw. Halimbawa na lang nito, bigas. Saan ba galing ang bigas? Sa palay na hinarvest ng inani ng magsasaka. Kung wala ang magsasaka, wala tayong hindi matustusan ang ating pangangailangan sa araw-araw. So, ano ba ang kahalagahan ng hanapbuhay sa ating komunidad? Tama! Ang kahalagahan nito ay nagbibigay hanap buhay at nagtutustos sa ating pamilya. So, kung wala sila, wala tayong makain. Kaya, maraming nagsasabing, mahalin natin ang mga magsasaka dahil pag wala sila, wala tayong makain. Sila ay mahalaga sa ating komunidad. Next is, pagpapahalaga sa pagkakakilanlang kultura ng sariling lalawigan
at relihiyon. So ano ba sa inyong sarili? Alam nyo ba kung ano or anong kultura kayo? Alam nyo ba kung ano ang inyong kultura? Halimbawa na lang nito ang inyong ano ba ito? Indigenous, ano ang tribe ninyo? Halimbawa ako. Ako ay isang Higaunon. Ang aking tribe ay isang Higaunon at pinapahalagahan ko kung ano ang aking kultura, ang aming kasuotan, at ang aming sayaw. Halimbawa na lang nito ano ang makikita niyo sa picture? Ay sa larawan. Nakasuot sila ng kanilang kasuotan. So, ang isang kultura ay may iba't ibang kasuotan, pinaniniwalaan, ano pa? At pagkain na tradisyon na parte ng kanilang kultura. Halimbawa na lang nito ang aming kultura. Halimbawa, Higaunon ako, 'di ba? Ang aming kultura ay Higaunon or tribe. Aming tribe ay Higaunon. So sa aming kultura or tradisyon, mayroon kaming tinatawag na sayaw na dugso. Yan ay parte ng kultura kung saan ako ipinanganak or aking kinagisnan or aking na tutunan or aking nalaman sa aking magulang na ganyan pala ang aming kultura. Sige. Next is ito. Parte ng kultura nating mga Pilipino ang kolaborasyon. Ano ba ang kolaborasyon? Bayanihan. So, tayo ay nagtutulong-tulong para matulungan ang ating kababayan sa ating komunidad. Yan ang tinatawag na kultura. Kung saan kayo pagkakilanlang kultura sa inyong relihiyon at lalawigan. So, ang mga ito ay may koneksyon. Ang pagkilala sa sarili, malaman natin na kung ano tayo at saan tayo galing at ano ang ating kinalakihan. Kabuhayan sa komunidad, ano ang hanap buhay natin sa isang komunidad at nakapauunlad ito at ano ang kahalagahan nito sa atin. Sunod ay pagpapahalaga sa pagkakakilanlang kultura sa sariling lalawigan at relihiyon. Pagpapahalaga sa ating kultura kung anong meron tayo at tanggapin natin iyon. So ngayon, bakit kailangan natin ito? Bakit kailangan natin ito? Halimbawa, itong hanap buhay sa komunidad. Ay dito muna tayo sa pagkilala sa sarili. Bakit mahalaga ang pagkilala sa sarili? Grade 1. Mahalaga ang pagkilala sa sarili para makilala natin ang sarili natin. 'Di ba? Next is kabuhayan sa komunidad. Bakit mahalaga ang kabuhayan sa komunidad? Grade 2. Tama, dahil ito ay nagbibigay hanap buhay sa atin. Ano ang mga halimbawa sa kabuhayan sa komunidad? Tama, pagsasaka. Ano pa yung pinakita ko kaninang halimbawa? Pagsasaka, barbero, panadero, at iba't ibang klasing trabaho na nakapagbibigay hanap buhay sa atin upang ang ating kailangan ay matustusan sa pang-araw-araw. Next, papahalaga sa kapagkakailangang kultura sa sarili, lalawigan at relihiyon. Bakit ito mahalaga? Mahalaga ito, grade 3. Tama, mahalaga ito para
para makilala natin kung ano ba tayo at mahalin natin ang ating sariling kultura at sariling wika. Dahil may iba't ibang kultura, may iba't ibang wika tayo na ginagamit. Depende sa ating ginagamit sa ating komunidad na ating kinagisnan. So, ngayon, mayroon akong mga activity na ipapagawa sa inyo. So, sa grade 1, gumuhit kayo ng bahay. Gumuhit kayo ng bahay at iguhit ninyo or lagyan ninyo kung ano ang ilagay ninyo ang inyong pamilya at lagyan or libelan kung ano ang posisyon nito sa inyong tahanan. Tama? Tama. Sa grade 2 naman ay idikit ang inyong rehiyon. Ay, sa grade 3, idikit ang mga simbolo. Idikit ang mga simbolo. Dito ninyo idikit, grade 3 ha, grade 3. Dito ninyo idikit ang mga simbolong nagpapakita o nagsasabi ng inyong kultura. Next is, sa grade 2, isulat ang 3 bagay na nagbibigay kabuhayan sa inyong pamilya o sa inyong komunidad. Dito ninyo isulat. Dito. Ibibigay ko sa inyo tong papel na ito, tapos dito ninyo ilagay ilista ninyo ang inyong mga gawain dito. So, isulat ang 3 bagay na nagbibigay hanap buhay sa inyong pamilya o sa inyong naobserbahan sa paligid. Okay. I will give you, bibigyan ko kayo ng 5 minutes, 5 minuto, para sagutan ang mga activity na ibinigay ko sa inyo. So, ang oras magsisimula ngayon. Grade 2. Grade 2. Tapos na ba? Okay, tapos na. So, pagkatapos ninyong sagutan ang mga activity na ibinigay ko sa inyo, hahayaan ko kayong ibahagi ang inyong gawa dito sa harapan. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para by group man ito. By group. Grade 1, grade 2, at grade 3. Isa-isa kayong magbahagi ng inyong mga gawa dito sa harapan. Okay, ready na? Okay. Salamat grade 1. Salamat grade 2, salamat grade 3, at naibahagi ninyo ang inyong mga kaalaman sa ating talakayin ngayon. May natutunan talaga kayo sa ating talakayin, tama? Tama, dahil dyan bigyan nyo ang inyong sarili ng cardo clap. Alam nyo ba ang cardo clap? Ganito lang yun, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, bang, bang. Okay, next. Kayo naman. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bang, bang. Very good. So, dahil dyan, para sa inyong takdang aralin, ang grade 1 is, teka lang, class. Ang takdang aralin sa grade 1 ay iguguhit ninyo ang inyong sarili or self-portrait at ipaliwanag or isulat doon kung ano kayo, sino kayo, at ano ang inyong kinabibilangan. Okay? Sa grade 2 naman, mag-obserba kayo or obserbahan ninyo ang inyong paligid kung ano ang nakikita nyo mga hanap buhay na nakakatutulong sa komunidad, sa inyong pamilya, at sa kung ano pa. Mga hanap buhay, halimbawa nito, produkto,
ah, produkto, ano pa mga hewa, tindera, ganyan. Halimbawa ng ganyan. So, ganyan, ilista nyo lang. Ilista nyo sa inyong papel. Next is sa grade 3 naman. Sa grade 3 naman, maglista kayo. Inyong takdang arilin ay maglista kayo ng isang tradisyon o kultura na nakapagsasabi na or naka-reflect sa inyo. Ano inyong kultura, ganyan, isa lang. Isa at isulat niyo doon kung ano ito, ano ang kahalagahan nito, at ano pa, bakit ito mahalaga at bakit natin kailangang pahalagahan ang kultura na inyong pinili. Okay? So bago natin tapusin ang ating pag-aaral or aralin ngayong araw or ngayong umaga, tayo ay magsitayo muna. Magsitayo. Okay, magsitayo. Tingnan ang mga ilalim ng mga mesa sa upuan kung may mga basura ba. Ganyan. Very good. So, bago natin tapusin ang ating pag-aaral ngayon, tayo muna ay magdasal. Okay. Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam na mga mag-aaral. Very good. Paalam na.